Panginoon. At nawa ay focus po tayo sa ating pong pag-aaral. Na ang ating puso, ating isip, dapat ay doon lamang po nakatuon sa mga salita po no, ng ating Panginoon. So dito po tayo ngayon sa aklat po ng Joshua, chapter 1 verse 8. No? Akin pong uli, babasahin ko sa inyo. Sabi po dito sa verse 1, chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Okay? Now, our topic this morning is about how to be a successful believer. How to be a successful believer. Paano tayo maging matagumpay na mananampalataya? Okay? Kasi sa paglilingkod sa Diyos, ay malaga na maintindihan natin ang ating mga ginagawa. Amen? Maintindihan po natin ang ating paglilingkod no, sa ating Panginoon. Sapagkat hanggat hindi natin intindihan ang ating mga ginagawa, hanggat hindi natin intindihan ang aral po ng Diyos, hanggat hindi natin intindihan ang ating paglilingkod sa Kanya, ay malabo pa rin sa sabaw ng pusit yung iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga yung ating pong pagkaunawa, pagkaintindi ng mga aral po ng ating Diyos. Katulad po nito, no, sa buhay ni Joshua, siya po ay isang successor ni Moises during the time. Sapagkat tanda po natin si Moises hindi po nakarating sa promised land. No? Dahil po siya po ay namatay na at nagkaroon po siya ng hindi pagsunod during the time sa ating Panginoon. Kaya atin pong pag-aralan ngayong umaga, ito po ang tagumpay ng isang mananampalataya kung paano po niya gawin, sapagkat tayo ay may gagawin sa Lord. Amen? Hindi po pwede na tayo ay maging matagumpay bilang isang Kristiyano o mananampalataya nang wala po tayo ginagawa sa atin pong paglilingkod sa Lord. Okay? So para bagang ano lang din po yan, para bagang trabaho yan. No? Hindi ka maging successful sa trabaho mo kapag hindi ka naging masipag. Tama? Hindi ka gumagawa. Okay? So, pagka ikaw ay tatamad-tamad, maaring masisanti ka. Tatanggalin ka. Tama po? Sa negosyo, ganun din. Sa lahat na aspeto ng buhay natin. No, kailan tayo maging masipag? Lalong-lalo na po sa atin pong paglilingkod sa Lord. Okay? Kaya, the following steps to become successful in life. Meron pong mga hakbang na dapat po natin gawin para po tayo maging matagumpay sa ating buhay. Okay? Now, the believer must put God above all things and desire His will daily. No? Ganun dapat ang mananampalataya. Na dapat ay ilagay mo na niya yung ang Diyos sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. Amen po? Sa kanyang buhay, ibig sabihin dapat prioridad yung ating Diyos. Okay? Sapagkat siya po ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Siya po ang nagbibigay sa atin. Siya po, sa kanya po nanggaling lahat yung mga bagay na nasa atin. Buhay natin, lakas natin, lahat po yan. Kung bakit nakapag-isip tayo na magtrabaho, magnegosyo, kung bakit nakapag-isip tayo na magpundar, lahat po yan
binigay po sa atin ng ating Panginoon. Okay? Kaya po, mahalaga na makita ho natin, mga minamahal, yung prinsipyo, no, ng ating Panginoon. Saan po natin matagpuan ang prinsipyo po ng Diyos? Sa Kanya mga salita. Lahat po na tao may prinsipyo, tama? Higit sa lahat, may prinsipyo ang ating Diyos na atin pong makita, atin pong masumpungan sa Kanyang mga salita. Hindi lamang po prinsipyo ang nais ng Diyos na makita ho natin, maging po yung pattern sa buhay po natin. Okay? Mahalaga yung pattern. Sa pananahi, pag wala kang pattern, hindi maganda yung resulta ng tinahi mo. Tama? Maaring mali pag wala kang pattern. Paggawa ng bahay, pag wala kang pattern, hindi rin ayos. Lahat po yan may pattern. Pero dito, sa ating paglilingkod, tinuturo din po ni Lord yung pattern sa atin. Yung prinsipyo po niya, mga kapatid. Ano pong prinsipyo ng ating Panginoon? Matthew chapter 6, verse 33. Ito po yung prinsipyo po ni Lord na dapat po nating maintindihan, maunawaan sa ating paglilingkod sa Kanya. Ano sabi dito? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang prinsipyo po ng Diyos, malinaw po. Nang sabi po ni Lord, unahin muna natin o hanapin muna natin ang Kanyang kaharian, ang Kanyang katwiran. So, prinsipyo po yan ni Lord. Hindi po yan prinsipyo ng tao. Hindi po yan prinsipyo ni Pablo. Ito po ay prinsipyo ng ating Panginoon during the time na siya po'y nangangaral, nagbabahagi ng kalooban ng Ama, na kung saan po, sabi po ng ating Panginoon, unahin po muna natin ang Kanyang katwiran, ang Kanyang kaharian, at ang Kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay nito, sabi po ni Lord, ay idadagdag sa inyo. So, dalawang kondisyon, at meron pangako. Meron po ba pangako si Lord? Meron. Okay? At ang kondisyon na ito, dapat po ba natin gawin? Yes. Pag sinabi po na unahin ang Kanyang kaharian, ibig sabihin po, yung church, yung gawain ng Panginoon, yung ministry po ni Lord, ito po yung Kanyang kingdom. Okay? Dito po sa lupa, yung Kanyang church, yung Kanyang gawain na dapat po natin gawin sa atin po mga buhay. Okay? So, lagi ko pong sinasabi na ang Kingdom of God, ito po yung church, ay extension po ng Kingdom of Heaven. Bakit po? Kasi tayo ang ililigtas ni Lord, which is the church. Tama? Tayo po kasi ang church. Hindi yung building ang ililigtas. Hindi building ang dadalhin ni Lord doon sa langit, kundi tayo na mga iniligtas ng ating Panginoon. Yung buong church, ibig po sabihin mga kapatid. Kaya po, ay malinaw na hanapin muna natin. Ibig sabihin po, unahin, prioridad sa buhay po natin, ang Kanyang kaharian. No? Ano kaya ang mga hinahanap natin sa buhay natin? Di ba? Natural, hinahanap natin kumita, trabaho. Pero sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong righteousness? Yung Kanyang katwiran. Saan natin matagpuan ang Kanyang katwiran? Sa Kanyang mga salita. Sa banal na kasulatan, ito po ang katwiran ng Diyos na dapat po nating sampalatayanan, na dapat po natin paniwalaan,
sa atin pong paglilingkod na ito, sapagkat tandaan po natin, ang Diyos ay tapat sa Kanya mga pangako. Okay? Tapat po ba si Lord sa atin? Amen. Okay. Kung wala na yata tayong kibo, dahil wala na yata tapat, hindi na yata tapat. Tapat po ba si Lord sa atin? Amen. Tapat po si Lord sa atin, mga kapatid. No? Unahin natin ang mga gawain ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Katulad ng Sunday worship, no? Mahalaga po yan. Ang pagsamba ba, utos ng Diyos? Amen. Yes, utos ng Diyos. Ang pagsamba ba, merong attendance? Yes, merong attendance. Kaya po, tuloy-tuloy na po tayo. Kahit ganito lang tayo, tandaan po natin, mga kapatid, ay mahalaga na tayong lahat magpatuloy sa Lord. Amen po? Amen. Gusto natin dumami, sarili muna natin, unahin natin. Tama po? Na laging dumalo sa gawain ng Diyos para tayo dumami. Tama po? Gusto mong dumami, ipag-pray ang church. Tama? Gusto mong dumami, magsabi ka, mag-invite ka. Tama po? Sapagkat hindi lang po gawain ng pastor ang mag-invite o mag-preach. Tayong lahat, atin po yung ministry sa Panginoon. Amen po? Sapagkat ang tunay na ministry dapat ay magkaroon po tayo ng parabagang sa puso natin umaalam, no? Sa pangangaral, paglilingkod po sa Diyos, no? Meron nga po binanggit ang ating Panginoon, no? Sa pamamagitan po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 16 verse 15. Yung sangbahayan, mga kapatid, ni sangbahayan ni sino ba yon? Yung lingkod po ng ating Panginoon. Basahin po natin. Ni Stefanas, no? Sabi po dito, I beseech you sa 1 Corinthians chapter 16 verse 15, I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruit of Achaia. Siya pong unang bunga sa gawain ng Diyos sa church ng Achaia. And that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Tingnan niyo po. Di bali nang maging tamad tayo sa ibang bagay, ang mahalaga maging masipag tayo sa gawain ng Diyos. Amen po? They addicted to the ministry of the saints. No? Naging addict sila. Ano bang attitude ng addict? Laging hinahanap. Tama po? Lagi siyang uhaw sa gawain ng Diyos. Di po ba? Yun pong ibig sabihin eh. Di po ba? Doon lagi ang kanyang puso, ang kanyang isip sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya ho, mahalaga na makita ho natin ang prinsipyo ng ating Panginoon, maintindihan po natin sa ating paglilingkod na ito. Kaya unahin natin ang mga gawain ng Diyos bago po natin gawin kung ano man ang ating gagawin. Okay? Kapagkat ilang araw po binigay ni Lord sa atin? 6 na araw. No? Wala pa nga isang araw kung tutusin. Pagka tayo po sa ministry ng Panginoon, di po ba? Ilang oras lang. Okay? Ano pa? Hindi lamang worship, fellowship, home Bible study. No? Kasi lahat po ito ay pinapalakas po tayo, pinapasigla po tayo ng ating Panginoon. At mga activities ng church. Di po ba? Dapat on time tayo, nandun tayo lagi, kung ano man ang ating pinagmimitingan, pinag-usapan po sa church ng ating Panginoon. Ang katwiran at gusto ng Diyos ang masusunod sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi ang katwiran at gusto natin. No? Ang masusunod dapat, ang gusto ng Diyos, hindi yung gusto ng tao. Sa pagsamba, dapat ang gusto ng Diyos ang masunod. Amen po? Sa pag-aral, dapat ang gusto ng Diyos ang siya masusunod. Hindi yung gusto ng pastor, hindi gusto ng tao, hindi gusto ng miyembro, hindi gusto ng kapatid. Kundi dapat ang gusto po ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa ating pagsamba,
sa ating fellowship at sa ating pong Bible study o pag-aaral po ng mga salita ng ating Panginoon. Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Tapat po ba ang ating Diyos? Ang tao, hindi tapat, subalit, ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako at ipagkaloob niya ang ating mga pangangailangan. Siya po ang mag-provide. Amen? Siya ang magdadagdag ng ating pangangailangan. Okay? Malinaw po yun, mga kapatid. Then, anong sabi po dito, mga kapatid, ni Moises during the time? Sa Deuteronomy chapter 4, verse 29. Sabi po dito, Deuteronomy chapter 4, verse 29, But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul. Tingnan niyo po, no? Sabi po ni Moses, pagka hinanap niya ang Panginoon, masusumpungan niyo. Masusumpungan niyo kung hinahanap mo ang Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Tingnan niyo po, ibig sabihin, ang paghanap natin ng katwiran po ng Diyos, ang paghanap po natin sa nais at kalooban po ng ating Panginoon, ay dapat ayon po sa kaibuturan ng ating puso. Amen? Galing sa ating mga puso, ibig sabihin, totoo ka. Totoo ka na hinahanap mo ang katotohanan ng ating Panginoon. Hindi yung nakalista lang sa isip mo kung kontento ka na, hindi ho. Dapat nandito sa banal na kasulatan yung ating panghawakan at ating dapat paninindigan sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat, sabi po ni Lord, kung iyong hahanapin, siya ng buong mong puso at ng buong mong kaluluwa. Ano mangyari? Masusumpungan mo. Yun po ang pangako ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Moises. Ang tanong, nasumpungan po ba ni Moises ang katwiran ng Diyos? Amen. Di ba ba? Pinakita ni Lord sa kanya lahat. Mula nung tinawag siya ng Panginoon para hanguin ang mga Israelita during the time doon sa Ehipto, tinawag siya ng Diyos. Sabi ni Moises, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Sabi ng Panginoon, sino ang naglagay ng dila, ng bibig ng tao? Sabi ni Lord, hindi ba ako? Sabi ni Lord. Tingnan niyo po. Nag-umpisa po si Moises na walang alam tungkol sa Panginoon. Tama po? Pero tingnan niyo po, na-develop po ba? Binigyan ba siya ni Lord ng wisdom, knowledge, understanding? Yes. Hanggang sa siya na po ang nangangaral. Hanggang siya na po ang spokesperson ng ating Panginoon. Nasa umpisa, ginamit mo na si Aaron na kanyang kapatid. Subalit kalaunan, si Moises na po ang nagsasalita. Ang paghahanap sa Panginoon ng buong puso at ng buong kaluluwa ay nangahulugan ng taos-pusong paglapit sa Diyos na may katapatan. Yun pong totoo. Pagka buong puso mo po hinahanap si Lord, pagka buong kaluluwa mo hinahanap po ang ating Panginoon, ibig sabihin, lumalapit ka sa Kanya na may katapatan sa harapan ng ating Panginoon. Hindi pakitang tao lamang. Kasi maraming tao ngayon, no? Lumalapit sa Diyos, pakitang tao lang. Di mo ba? Ay, nandito kayo na ako sa church. Di mo ba? Pakitang tao lang. Pero hindi talaga buong puso. Hindi talaga taos puso ang kanyang pakay, ang kanyang paglilingkod sa Lord. Pakitang tao lamang po, mga kapatid, ang kanyang ginagawa. Kaya, ano pa pong sabi dito, mga minamahal? Hindi pakunwari.
No? Dapat hindi nagkukunwarian tayo sa ating paglilingkod sa Lord. Walang pagdududa dapat. Pag sinabi buong puso, walang pagdududa, walang pagkukunwari. Amen po? Amen. Dapat tunay at totoo. Kasi nakikita ka ng Diyos. Hindi ka man makita ni pastor, hindi ka man makita ng kapatid. Nakikita po tayo lahat ng Diyos. Walang bagay na nakatago po sa ating Panginoon. Lahat po na bagay ay lantad, hayag sa paningin po ng ating Panginoon. Okay? Proverbs chapter 4 verse 13, basahin po natin. Mga kapatid, Hebreo chapter 4 verse 13, no? Sabi po dito, at walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harap ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Ang tinutukoy po dito na kanyang paningin, ito po yung paningin ng Diyos. Nakita po yan, ibig sabihin ni Lord, yung lahat ng atin pong ginagawa. Pinagmamasdan po tayo lahat ng ating Panginoon. Kaya dapat ang ating paglilingkod, hindi pa kunwari, hindi pangitang tao, walang pagdududa. Ibig sabihin, inuuna ang Diyos sa lahat ng bahagi ng buhay, isipan, damdamin, at kalooban. Kasi ang totoo talaga na naglilingkod sa Lord, prioridad niya ang Panginoon. Amen? Hindi po kung ano ang mga bagay. Trabaho, negosyo, nandyan lang po yan. Amen po? Nandyan lang yan. Ibibigay ni Lord yan, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, at ang mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag lamang sa inyo. Pangako po yan ni Lord, panghawakan natin. Sampalatayanan natin yung pangako po ng ating Panginoon. Kaya kung naalala niyo po si Job, nung siya po ay sinubok ng Panginoon. Di po ba? Nawala lahat. Ang kanyang mga ari-arian. Pinakamayaman po siya during the time. Nawala yung kanyang 10 anak. Di po ba? Nagkaroon pa siya ng sakit, matinding sakit. No? Pangatlo po yun. Pang-apat ay iniwanan ng asawa. Panlima, tinutuya ng mga kaibigan. Tingnan niyo po. Di po ba? Kaya ang kaibigan dapat limitado lang. Tama? Hindi lahat na kaibigan totoong kaibigan. Ang tunay na kaibigan ang ating Diyos. Amen po? Amen. Hindi tayo iiwanan ni pabayaan man. Ang kaibigan, pagka ikaw nasa banig na ng karamdaman, iiwanan ka. Bahala ka dyan. Totoo ba yan? Yes. Pero sa Lord, hindi tayo iiwan ni pababayaan man, mga kapatid. Ganun po ang nangyari kay Job. Okay? Napakatindi po ang pagsubok po ni Job. Pero, meron siyang sagot. Meron siyang sinabi na napakandang sinabi, mga kapatid. Job chapter 5 verse 8. Ano sabi ho dito? Sabi po dito, I would seek unto God, sabi po ni Job. And unto God would I commit my cause. Ngunit, sa ganang akin ay hahanapin ko ang Diyos. Tingnan niyo po, nasa gitna na siya ng pagsubok, buong puso po niya na hinanap po ang ating Panginoon. Hindi po siya nawala ng pag-asa sa kanyang buhay. Hindi ko ba? Kaya nakakalungkot, maraming Kristiyano ngayon, tuyo pa lang ulam, wala na. Ano ba to ang buhay na ito? Kung kailan naman ako pumasok sa simbahan ni Pastor Bimbim, wala na. Tuyo na lang lagi ang ulam namin. Asin na lang. Ano ba ito? Di ba? Ano ba yan? Kung kailan sabi ni Pastor, totoo daw yan si Lord. Totoo yung sinasabi ni Lord. Bakit ganito yung buhay namin? No? Sinisisi pa si Lord. Sinisisi ang pastor. Hindi kami pastor, yung mayaman dyan. Ayaw namin dyan. Okay? Okay lang. Kasi,
ang totoong gawain ng Diyos, hindi para yumaman ka material. Amen? Amen. Para yumaman ka sa mga bagay na espiritual. Yun po ang unang pangako ng ating Panginoon. Pagka isang Kristiyano, mananampalataya ang kanyang motibo, maglingkod sa Diyos para yumaman lamang ng material na bagay, kabuti pa, huwag ka na maglingkod. Amen? Sayang lang ang iyong paglilingkod. Dapat ang motibo mo, kaya ka nandito para bigyan ng karangalan ng Diyos. Amen? Paglingkuran ng Diyos. Lumago ako sa paglilingkod sa Panginoon. Ganun ang motibo dapat. Hindi yung mga material na bagay. Kasunod na po yan. Amen po? Susunod po yan. Kaya pangako nga po ni Lord eh. Di ba? So, sa gitna ng kahirapan at pagsubok, lahat tayo nakaranas. Kahirapan, pagsubok. Ay dapat tayong lumapit at magtiwala sa Diyos. At ipinapakita na wala tayong kakayahan na lutasin ang mga bagay na ito. Tandaan po natin kung bakit sinabi po ni Job. Kasi wala po siyang kakayahan na lutasin ang mga bagay na yan. Maliban lamang ang maglutas po noon ang ating Diyos. Pero ang tanong, nilutas ba ng Diyos? Amen. Doble-doble pa ang pagpapala ng Diyos na binigay kay Job. Okay? Ano pa pong sabi dito mga kapatid? Kaya ang pinakamabuting gawin ay hanapin ang Panginoon at ang kanyang katwiran at iharap sa kanya ang ating mga hinaing at pangangailangan. Di po ba? Ang tamang ugali ng Kristiyano, pag may problema sa pagsubok sa buhay, at araw-araw po siyang naglilingkod sa Lord, dapat dumulog siya lagi sa Panginoon. Amen po? Sapagkat si Lord po ang siyang magbigay sa atin, mga kapatid, ng mga solusyon ng anuman mga pangailangan natin, anuman ang ating mga hinaing sa ating paglilingkod sa Kanya. Dahil siya lamang ang tunay na makatutulong at makapagbigay sa atin ng kasagutan. Si Lord po ang magbigay sa atin. Okay. So anong paraan, Pastor? Hintayin mo. Ibibigay yan ni Lord. Amen po? May gagamitin po si Lord. Amen po? Hindi natin alam kung sino gagamitin ni Lord. Meron siyang pinapadaluyan ng kanyang biyaya. Amen po? Mananampalataya man yan o hindi, kaya po yan gamitin ni Lord. Okay? Diba? Minsan niya, ginagamit pa nga yung tumutuya sa iyo. Minsan niya, ang ginagamit ni Lord, yung galit sa iyo. Nagugulat ka na lang, di po ba? So, ganun po si Lord mga kapatid, pag kumilos. Kaya po, napakahalaga, mga minamahal, seek God first sa buhay po natin. No? Unahin muna natin, hanapin ang ating Diyos o ang kanyang katwiran sa buhay natin. Number 2, stay in the Word of God. Pag sinabing stay in the Word of God, ibig sabihin po, ay manatili ka sa salita ng Diyos. Ibig sabihin po, diyan ka lang. Tama mo? Stay in the Word of God. Diyan ka lang sa mga salita ng Diyos. Wala na iba pa. Okay? So mahalaga yung salita ng Diyos sa buhay po natin. Now, spiritual growth comes through reading. Nagbabasa pa ba tayo? Amen. Dapat magbasa tayo. Pinapakain natin ang ating mga kaluluwa ng salita ng Diyos. Baka kasi nakakalimutan na natin magbasa. No? Mahalaga yan. Part po yan ng ating paglago sa Lord. Amen po? Studying, pag-aaral. Tama ba ito sinasabi ni Pastor? Baka hindi. Okay? Kaya mag-aral ka, sarili mong pag-aaral. Tingnan mo ang mga talata sa Biblia. Ano pa po? And meditating on the Scriptures. No? Meron tayong dapat pagninay-nilay, pagbulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Kaya, ano kaya ang mga pinagbubulay-bulay natin kapag tayo po ay nag-iisa? Di ba? Nagbubulay-bulay ba tayo sa salita ng Diyos? Amen.
Amen. Napakahalaga. Napakasarap pagbulay-bulayan. Meron ka mga question sa isip mo na tinutugon ng ating Panginoon. Okay? Pwede ka pa magsabi, what if, what if. Diba? Si Lord po ang magbigay ng lahat ng F, mga kapatid. Okay? John chapter 15, verse 7, ano sabi? If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Tanong, prinsipyo po ba ito ng Diyos? Amen. Yes, prinsipyo ng Diyos. Si Lord mismo nagsabi po nito, mga kapatid, during the time. Okay? Kaya po, hindi lamang po dapat tayo manatili sa salita ng Diyos, maging sa Diyos. Amen po? Hindi lamang tayo dapat manatili sa Diyos, kundi kasama ang kanyang mga salita. Sapagkat ang sabi po dito, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kaya po, pagka humingi tayo sa Lord, hindi po yan matik. Amen po? Hindi yan matik na andyan na agad sa tabi mo. Tandaan po natin, si Lord pag tumugon, mayroong takdang panahon. Amen? May takdang oras, takdang panahon, ang ating Panginoon. Okay? Hindi ngayon din. Diba? Kaya pag nalangin tayo, ngayon din, Lord, ibigay nyo. Tinuturuan pa si Lord. Di ba? Ngayon din, Lord, akin na itong lupa na ito. Di ba? Kiniklaim ko na, Lord. After 1 year, wala pa rin siyang kiniklaim. Kasi wala nagpapadala. Di ba? Kiniklaim ko na ito, Lord. Dapat sabihin natin, Lord, sa inyong kalooban. Amen? Amen. Hindi ka madidismaya. Meron man yan o wala, Lord, sa kalooban mo. Amen po? Amen. Ganon dapat ang prinsipyo na dapat po nating panghawakan sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang tunay na buhay ng isang mananampalataya ay nakasalalay sa pakikipag-ugnayan kay Kristo at sa kanyang salita. No? Yun po ang tunay ng buhay ng isang mananampalataya. Nakaugnay dapat. Nakakunik. Hindi pwede tayo hiwalay sa Diyos. Amen po? Ayaw po ng Diyos na tayo may hiwalay. Kaso lang minsan, ang tao mapilit. Tama? Ang tao mapilit, gustong umalis. Kaya tuloy, nagiging miserable ang buhay. Okay? No, nandyan na siya. No? Sa tamang daan, aba, pumunta pa siya. Sa maling daan. Di ba? Oh. Nandyan na siya sa tamang daan, napunta pa siya sa dating daan na lumang daan. Tingnan niyo po. Maganda na yung daan niya, simentado, pumunta pa siya sa rock road. Di mo ba? Marami po yan, mga kapatid. Kaya nawa, sa ating paglilingkod na ito, ituloy natin yung ating ilalakaran na daan sa ating Panginoon. Kapag isang tao natili kay Jesus, ibig sabihin, ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Sumusunod, at sumusunod sa Kanyang mga aral, ang Kanyang mga salita, ay nananatili sa puso at isipan. Manatili tayo sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Paano tayo manatili sa salita ng Diyos? Kung di tayo nagbabasa. Tama? Kailangan tayo magbasa. Required po yan ng Panginoon. Hindi po yan required ng pastor. Okay? Required po yan na magbasa tayo ng mga salita ng Diyos. Okay? Next, sa ating binasa kanina, Joshua chapter 1 verse 8. Sa wikang Tagalog, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig.
Huwag daw mahiwalay sa iyong bibig. Lahat po daw tayo may bibig. Di ba may bibig tayo? Minsan nga, kinakagat-kagat pa natin bibig natin eh. Di ba? Sabi ni Lord, ang lahat na kautusan ng Diyos, huwag mahiwalay sa ating bibig. Kautusan ng Diyos, sinasabi po ng ating Panginoon. Hindi ho laway ang ihiwalay natin sa bibig ho natin na para tumalsik, kundi ang kautusan ng ating Panginoon. Huwag gumiwalay sa ating mga bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Yung alin? Yung mga kautusan ng Panginoon, yung mga salita ng Diyos, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Kasi kung hindi mo yan nabasa, hindi mo yan napakinggan, hindi mo napag-aralan, napaka-imposible na masunod mo ang kalooban ng Diyos. Amen po? Amen. Kaya mo mahalaga po, mga kapatid. Malinaw pa po bang mata natin? Sabihin nyo lang kung kailangan nyo na ng salamin. Para i-recommend ko kayo kay AO. AO ba yun? EO. O OA. Diba? Maraming paraan pagka gusto. Tama? Marami din dahilan pagka ayaw. Ganun po ang tao. Pero sa Lord, wala tayong may dadahilan. Amen? Wala tayong may dadahilan sa Lord. Hindi yan tinatanggap ni Lord ang mga dahilan natin. Ayaw po yan ng Panginoon. Okay? So mahalaga po. Ano ba po sabi nito? Sapagkat ito ang napakaganda. Pagka nagawa natin ito, sabi ni Lord, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagkikinawain ang iyong lakad. Tingnan niyo po. At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Magtatagumpay ka, ibig sabihin, sa buhay mo. Kasi ang katagumpayan, mga kapatid, hindi lamang yung tumutukoy sa mga material. Amen po? Ang prosperity and success ay hindi lamang tumutukoy sa mga material na bagay, kundi sa pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na tagumpay ay ang pagiging tapat sa Diyos, paglakad sa Kanyang salita, at pagkakaroon ng buhay na kinalulugdan niya. Yun po ang tunay na kaginawaan at katagumpayan sa harapan ng ating Panginoon. Okay? So malinaw po, mga kapatid, number 2, stay in the Word of God. Ang salita po ng Diyos ay napakasarap po. Katulad po ng isang gatas at pulot pukyutan. Matamis siya. Malinamnam siya. Nalasahan niyo ba? Yung iba, hindi nalasahan kasi baka hindi nagbabasa. Nasalita ng Diyos. It's either nagbabasa, kaso lang, gumagawi pa rin sa mga makamundong ginagawa. Diba? Ang salita po ng Diyos, matamis siya. Sabi ng Panginoon, katulad po ng pulot, pukyutan. No? Basta wala lang halong asukal. Basta pure lang po. Masarap ang pulot, pukyutan. Diba? Ganon din salita ng Diyos. Pure ba salita ng Diyos? Amen. Yes, pure po yan. Pure po ang salita ng Diyos. Alam po ang salita ng Diyos, dinalisay. 7 beses siya dinalisay. Sinala, 7 beses siya sinala. Basahin po natin. Okay? Aklat po ng Psalms. Okay? Psalms chapter 12, verse 6. Anong sabi dito, mga kapatid? The words of the Lord are pure words, a silver tried in a furnace of earth.
Purified 7 times. Ilang beses? Sinala? 7 times. 7 times. Hindi isang beses lang, hindi 2 beses lang, kundi sinala ang salita ng Diyos ng 7 times. Kaya po tinawag siya na pure words. Pure Word of God. Tunay. Walang halo. Walang chemical ang salita ng Diyos. Amen po? Pero ang salita po ba ng tao may chemical? Yes. May poison pa nga eh. Di ba? Pero ang salita ng Diyos, pure po yan. Mga kapatid. Kaya, ang salita ng Diyos, nagdudulot din po yan ng ilaw sa atin. Diba? Liwanag sa ating dinadaanan. Ang salita ng Diyos, higit pa yan sa cellphone. Sa ilaw. Ba? Maliwanag ang ilaw, pero mas higit pa ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi po ni David, Psalm chapter 119, verse 105, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking dinadaanan, ulandas. Tingnan niyo po, mga kapatid. Subukan mo pag lumakad na walang ilaw. Ano ang mangyayari sa atin? Matitisod tayo. Tama? Makaapak tayo ng ahas. Ano pa? Babagsak tayo sa mga hukay. Maaksidente tayo. Malaglag tayo sa hukay. Kasi po, walang ilaw. Salita ng Diyos ang siyang ilaw. Ang tunay na ilaw sa ating buhay. Tunay na ilaw sa ating mga dinadaanan. Tunay na liwanag sa buhay po natin. Ang salita po ng Diyos. Napaka-importante po ito, mga kapatid. Simple lamang siya na gagawin ng Kristiyano, pero napakalaking benepisyo. Amen? Amen. Kaya gawin po natin. Sa ating paglilingkod dito, na dapat po tayo ay manatili sa salita ng Diyos. That is number 2, stay in the Word of God. Number 3, live by faith. Live by faith. Katulad po ni Pablo, a successful believer trusts God in every situation, whether in blessings or trials. Kasi marami Kristiyano ngayon, pagka-trials na, tumatalikod na. Ayaw na maglingkod sa Lord. Anumang sitwasyon sa buhay po natin, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Amen po? Ang pagtiwala dapat natin buong puso, 100% mga kapatid. Ang ating pagtiwala dapat sa Lord. Katulad po sa ginawa ni Pablo. Kaya si Pablo po, tandaan po natin, lumalakad po siya sa kanyang pananampalataya. Hindi po sa paningin. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ano sabi? For we walk by faith, not by sight. Tingnan niyo po. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ibig sabihin po, dapat umiiral sa isang mananampalataya yung kanyang pagtiwala sa Diyos. Amen po? Kaya nga po, tinatawag tayo mananampalataya eh. Kasi tayo nananampalataya sa Diyos. Amen po? Kasi, sayang lamang tinatawag ka mananampalataya, and yet, hindi ka naman mananampalataya sa Lord. Hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Di po ba? Kaya dapat tayo magtiwala sa ating Panginoon. Ang buhay ng mananampalataya ay nakasalalay sa pananampalataya sa Diyos. Hindi sa nakikita lamang ng mata o sa pangunawa ng tao. Okay?
Sa gitna ng mga pagsubok at hindi malinaw na sitwasyon, ang mananampalataya ay nagtitiwala sa pangako, karunungan at kalooban ng Diyos. Napaka-importante po na dapat po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Paul, "For we walk by faith, not by sight." Hindi ho sa paningin sila lumalakad. Kaya tingnan niyo po, sa ating paglilingkod na ito, dapat diretso lang po tayo. Huwag na tayo lilingon kung saan-saan pa. Amen po? Okay? Tingnan niyo po yung baso na puno. Para hindi siya matapon. Ano gagawin mo? Nakatuto ka doon sa baso, di ba? Tama? Para hindi bulwak o tumulo. Maligwak. Di ba? Dapat ganun ka dandahan. Saan ka nakasentro tingin? Sa baso. Sa baso o sa dinadaanan mo? Sa baso. Di ba sa baso? Concentrate ka doon sa baso. Tumitingin ka sa Lord. Amen? Tumitingin ka sa iyong pananampalataya. Hindi sa paningin. Kasi pagka gumanon ka, babagsak. Tatapon ang tubig. Tama po? Ibig sabihin lamang po sa paglilingkod, huwag mong tingnan kung si ano man ang kapatid. Amen? Diretso ka sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Amen. Pag meron tayong nakita, anong gagawin natin? Ipag-pray. Tama? Pag meron pa rin nakita, anong gagawin natin? Pag wala pagbabago, sabihan. Tama? Di ba? Okay lang. Kung ma-rebuke siya, rebuke is better than secret love. Mahal mo siya eh. Tama po? Mahal mong kapatid na yan. Kaya, kailangan ko siyang masabihan na huwag nang gumawa na kung ano-ano pa. Di mo ba, mga kapatid? So, napaka-importante po, mga minamahal, ang ating pananampalataya sa Lord. Galatians chapter 2, verse 20. Sabi ni Paul, "I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God." Tingnan niyo po. "Who loved me and gave himself for me." Ang buhay po ni Pablo, sinapamumuhay po niya na kasama po ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya ang sabi po ni Pablo dito, malinaw po, "I live by the faith of the Son of God." So malinaw po yun, mga minamahal, na dapat tayo ay mabuhay sa pamamagitan, nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya tayo nakapako na kasama po ng ating Panginoon. Ang tunay na Kristiyano, nakapako na po kasama ang ating Panginoong Hesus Kristo. Nakakulong na tayo sa Panginoon. Amen po? Gusto niyo pa po ba makawala sa Panginoon? Dapat nakakulong tayo lahat sa Panginoon. Amen po? Hindi sa rihas. Di ba? Kaya si Pablo nakakulong sa rihas dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen po? Alang-alang sa Panginoon. Okay lang po yan, makulong tayo. Basta sa Panginoon. Huwag lang tayo makulong na nagnakaw. Amen? Huwag lang tayo makulong ng mga kasamaan ng mga ginagawa. Okay? Okay lang po yan na makulong tayo. Maraming nakulong dyan na dapat pangaralan. Amen po? Na mga salita po ng Diyos. So malinaw po yun, mga kapatid. Romans chapter 1 verse 17. Ano sabi? "For there is in the righteousness of God revealed from faith to faith. And it is written, the just shall live by faith." Malinaw po yun, mga minamahal. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos
ay nahayag mula sa pananampalataya. Kasi, kahit man yan ipayag ng Diyos, kung wala ka namang pananampalataya, wala ring silbi yan. Amen po? Kaya nga po, yung katwiran ng Diyos, Kanyang ipinahayag para tayo sumampalataya. Kaya nga sabi nyo dito, sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ngunit, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang pananampalataya po ni Lord na sa Kanya galing, patungo din sa ating pananampalataya. From faith to faith. So malinaw po yan na ang faith po natin galing sa Diyos. Siya ang nagbigay, mga kapatid, ng ating faith. Kaya nga, bunga yung faith natin sa Panginoon. Okay? So mahalaga po yun na dapat po natin panghawakan sa ating paglilingkod na ito. That is number 3. Live by faith. Kaya nga tayo nandito because of our faith to God. Amen po? Yun po ang dahilan. Number 4, pray continually. Nananalangin ba tayo? Tuloy-tuloy bang ating panalangin sa Lord? Yes, manalangin tayo sa Lord. Ugaliin natin, bago matulog, manalangin sa Lord, magbasa, ugaliin natin, pagkagising, manalangin sa Lord at magbasa. Napakasarap po ng pakiramdam kapag kayon ang ginagawa po natin. Okay? Sapagkat subok na namin po yan. Subok na ng mga ibang mga Kristiyano. Yung ganyang klaseng buhay, no? Sa harapan ng ating Panginoon. Prayer keeps the believer close to God and dependent upon Him. Kaya lagi ko po sinasabi na ang pananalangin, tayo ang nangungusap sa Diyos. Tama po? Tayo ang nagsasabi, Lord, ito po ang aking pasasalamat, ito po yung aking daing sa inyo, Panginoon. Okay? Tayo ang nagsasabi sa Lord. Because God is a Spirit. Espiritu po ang Diyos, hindi po siya nakikita. Pero atin po siya naramdaman. Siya po'y buhay at makapangyarihan po sila. And then, of course, yung ating tinatawag po na komunikasyon, yung ating pagbabasa ng kanyang mga salita. Sa pamagitan po ng ating pagbabasa, sino ho nangungusap sa atin? Yung sarili ba natin ang nangungusap? Hindi, ang Diyos, kasi salita niya yan. Di ba kanina, if you abide in me, sabi ni Lord, and the word abide in you, kailangan kasi magkasama yon ang Diyos at sa kanyang mga salita. Okay? So, nandun po yung magandang komunikasyon sa harapan ng Panginoon. Philippians chapter 4 verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Malinaw po na meron tayong mga requests sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ni Lord, ay tayo dapat ay manalangin sa Kanya at hilingin po natin sa Lord sa pamagitan po ng ating panalangin. Yung ating mga request. Meron ba tayong request sa Lord? Yes, ipanalangin natin sa Lord. Meron tayong lahat request, no, sa ating Panginoon. Pero tandaan po natin, yung mga request po natin, dapat lagi natin sabihin, Lord, sa iyong kalooban. Diba? Napakasarap pakinggan, Lord, sa inyo pong kalooban. Huwag po tayo mag-apura. Amen? Huwag tayo magmadali. Huwag tayo para bagang hawak natin ang Diyos. Hindi ho ganon. Dapat nandun pa rin yung pagpapakumbaba sa Lord. Amen po? Hintayin natin. Tatlo lang naman yung sagot. Yes, wait, and no. Sagot lahat yun. Di ba? Walang kawala sa Lord. Diba? Pagka wala talaga, wala. Lord, di niyo po kalooban. Ibig sabihin, meron pa pong masigit pa na maganda ibigay ang Diyos sa iyo. Amen po? Huwag tayong magmadali. No?
Kaya yung mga binata dyan, huwag magmadali sa pag-asawa. Yung mga dalaga dyan, huwag tayo magmadali sa pag-asawa. Hintayin natin ang katakda ng Diyos. Amen po? Oh. Di ba? Hintayin natin. Basta ipag-pray natin sa Lord. Baka naman, kaya wala kasi hindi ka nagpipray. Diba? Sabi mo lang, Pastor, darating din po yan. Eh, nagpipray ka ba? Oh, di ba? Mag-pray ka kung gusto mo. Tama? Eh, kung hindi naman ibigay ng Lord, okay lang. So what? Di ba? Ano naman kung hindi ibigay ni Lord? Di ba ba? Oh. Basta maghintay ka lang. Kung ibigay na ibigay. Amen po? Si Lord po, lagi dapat nating kasama sa ating plano, sa ating mga ginagawa, no? Sa ating paglilingkod na ito. Luke chapter 18 verse 1. Sabi po dito, "And he speak a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not faint." Tingnan niyo po. So, sabi po ng ating Panginoon, sila daw ay dapat magsipanalangin. Sino kausap niya? Mga apostol. Lagi at huwag mangang lupaypay. Huwag tayo manglupaypay sa prayer. Pag-pray natin lahat. Gusto natin, kung ano man ang desire ng puso natin, ipag-pray po natin sa ating Panginoon. Siya po ang magbigay sa atin ng kasagutan. Huwag po tayo manglulupaypay. No? Maging masigla tayo dapat. Maging strong tayo dapat sa Lord. Amen po? Sa kanyang biyaya. Okay? Next, Colossians chapter 4 verse 2. Continue in prayer. No? Palagi dapat manatili, nagpapatuloy sa panalangin. And watch in the same with thanksgiving. Sabi dito, manatili kayo palagi sa panalangin at kayo'y mga puyat na may pagpasalamat. So, hindi ho sinabi ni Lord na magpuyat tayo sa anong bagay. Amen? Hindi sabi ni Lord na magpuyat tayo sa Facebook. Magpuyat tayo sa anumang bagay. Kundi sabi ni Lord, magpuyat tayo sa ating pananalangin sa Lord. Amen po? Magbantay tayo, magpuyat tayo. Mga kapatid, gawin natin para po sa ating Panginoon. Kaya minsan, puyat ka na, nananalangin ka pa rin sa Lord. Minsan naranasan po natin na nakahilik ka na pala. Diba? Nananalangin sa Lord pero nakahilik na. Hindi po may iwasan yan. Kasi po, minsan ang katawan natin pagod. Amen po? Pero, ang kagandahan, bumabalik. Diba? Tuloy-tuloy yung kanyang panalangin po sa Lord. So, importante po yan ang ating panalangin po, mga kapatid. Kaya mag-pray po tayo araw-araw. Di po ba? Mag-pray. Kaya ba natin mag-pray araw-araw? Amen. Kamay na yata. Kaya ba natin mag-pray araw-araw? Amen. Amen! Sinabi niyo yan kay Lord, ha? Hindi niyo yan sinabi sa akin. Kayo po ang nangako sa Diyos. Amen po? Amen. Kayo ang nangako sa Lord. Hindi ho sa akin kayo nangako. Kasi amen kayo, amen, di po ba? Amen po ba? Wala na. Tingnan mo. Wala na. Kasi binawi na. Diba? Dapat mag-pray tayo araw-araw. Ano lang ba naman? 15 minutes. 10 minutes. 30 minutes. Di ba? Sandali lang po yan. Ipanalangin natin yung gawain ng Diyos. Amen po? Sabi mo, gustong dumami. Hindi ka nga nananalangin sa gawain ng Panginoon. Paano dumami? Tama po? Kaya ang pagdami, umpisa sa atin. Tama po? Sa ating lahat dito, umpisa po yung pagdami. Di po ba? Kaya po, maging masigla tayo, maging masigasig tayo sa gawain ng Panginoon. Now, number 5. Walk worthy of God through the gospel. Lumakad na karapat-dapat sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tingnan niyo po. Nandito po yung patutuo. Yung buhay po natin dapat karapat-dapat sa Diyos. Hindi yung
Nagsasalita ka, mananampalataya ka, sinasabi mo, pero ang buhay mo, hindi pala mananampalataya. Hindi pala tugma, hindi angkop sa sinasabi ng ating Panginoon. Hindi angkop sa iyong sinasabi. No? Kaya madalas ko po sinasabi, kapag ka nagsasalita ka na hindi angkop sa salita po ng Diyos, saan ka nagsasalita? Sa hangin. Di ba? Walang kwenta ang iyong pagsalita. Amen po? Kasi hindi angkop, hindi tugma ang iyong sinasabi, ang iyong pamumuhay sa mga salita ng ating Panginoon. Philippians chapter 1 verse 27. Sabi yun dito mga kapatid ng ating Panginoon sa pagitan ni Pablo. Sabi po dito, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So malinaw, ang ating daw pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ibang helyo. Ibig sabihin, tugma, swak na swak yung ating pamumuhay. Ayon sa mga salita po dapat ng ating Panginoon. Hindi po ba? Kaya kasi mahirap, sinasabi mo Kristiyano ka, andyan, umiinom ka pa ng alak. Sino maniniwala sa iyo? Tama? Gumagawa pa ka pa ng makamundong ginagawa. Sino maniniwala sa iyo? Ibagsak ang iyong patotoo. Amen po? Amen. Kaya yung dahilan kung bakit hindi ka lumalago. Kasi gumagawa ka pa ng mga makamundong ginagawa. Samantalang tinuturo na po ni Lord, sa Romans chapter 12 verse 2, ano sabi ni Lord? Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Malinaw po ang turo ng Panginoon. Kaso lang maraming Kristiyano nandun pa rin sa mundo. Ayaw magpasa sa Lord. Amen po? So paano siya lalago? Hindi lalago po yan pagka ganon. Sabi pa ni Lord, huwag mong ibigan ang sanlibutan. Di ba ba? Sapagkat pagka inibig mo ang sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyo. Oh, tingnan niyo po, mabigat ang mga sinasabi po ng Panginoon. Okay? Kaya po, sabi ni Pablo, ako'y nakakulong. Ako'y nakapako sa Panginoong Kristo. Kaya ang buhay po natin nakapako na po sa ating Panginoon. Kaya malinaw po yan mga kapatid, na dapat kahit po walang pastor, walang nagpapaluak, dapat ganun pa rin ang buhay natin sa Lord. Amen po? Amen. Hindi yung pag nandyan si pastor at saka ka, diba? Hindi yung sa church ka lang, tapos paglabas mo, wala na. O diba? Hindi yan tunay at totoo na Kristiyano o paglilingkod sa Lord. Ang tunay na Kristiyano, dala pa rin niya ang pagka-Kristiyano sa labas. Amen po? Kahit saan siya, nakikita na siya ay lumiliwanag. Amen po? Kaya tingnan niyo po, pagka ako'y umalis ng gabi, lumiliwanag po yung aking loob. Di ba? Pero mas higit po dyan na lumiliwanag ang salita po ng Diyos. O, tingnan niyo po, mga kapatid. Mas higit po dyan ang liwanag ng salita ng Diyos. Kaya dapat maging liwanag tayo dito po sa mundo na ating ginagalawan. Ibig sabihin, ang patutuo natin dapat ugma, tugma, no? Angkop doon sa mga sinasabi po ng ating Panginoon. Colossians chapter 1 verse 10, that ye might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. So dapat ay karapat-dapat, no? Na lumakad sa Panginoon. Mga kapatid.
Kaya malinaw po dito na kapag tayo lumalakad sa Panginoon, mga kapatid, ay maging kalugod-lugod tayo sa Kanya. At tayo ay magsipagmunga daw ng gawang mabuti at lumago sa kaalaman ng Diyos. Mahalaga po yung kaalaman po ng ating Panginoon. Alam po ba, mga kapatid, required po yan ni Lord na tayo po ay lumakad na may pagpapakumbaba. Saan man tayo, dapat humble po tayo. Amen po? Ano man ang kalagayan ng buhay natin, dapat humble tayo. Dapat nandun po yung ating respeto. Amen po? Ano man yung klaseng tao, sino man yan, nandun dapat ang ating pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Basahin po natin Micah chapter 6 verse 8. Sabi po dito ng Micah, ng banal na kasulatan, He hath showed thee, O man, what is good, and what do the Lord require for thee. Tingnan niyo po. Meron talagang nire-require ang ating Panginoon. But to do justly, no? And to love mercy. Tatlo po yung kanyang binabanggit dito. Yung required na hiningi po ng ating Panginoon. Na tayo po ay gumawa ng mabuti, ng matuwid. At ibigin ng kaawaan. And to walk humbly with thy God. Tingnan niyo po. So mahalaga yung ating paglakad na may pakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Lastly po, panghuli. Number 6. Trust in God's grace. Magtiwala sa biyaya ng Diyos. Titiwala ba tayo sa biyaya ng Diyos? Amen. Yes. Magtiwala tayo sa biyaya po ng ating Panginoon. Success is the Christian life is not by human strength, but by the grace of God working in His children. Si Lord po ang gumagawa ng biyaya para sa atin. Tama po? He is the God of all grace. Siya po ang Diyos ng lahat ng biyaya sa buhay po natin. Okay? Kaya po, sufisyente ang biyaya ng Diyos. Sufisyente po ba biyaya ng Diyos? Yes. And He said unto me, 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sabi po ni Pablo, My grace is sufficient for thee. Si Lord po ang nagsabi po dito, For my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Tingnan niyo po. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang nagbigay ng kapahingahan sa Kanya. Ganon din po sa atin. Amen po? Kaya, ang biyaya ng Diyos, sufficiente po sa atin. Bakit sufficiente po? Buhay tayo ngayon. Amen? Malakas po tayo. Kumakain tayo ng maraming beses sa maraming beses. Di ba? Oh. Biyaya ng Diyos po yan. Ilang ng taon na tayo sa mundo dito, pero tingnan niyo po, ang mga mukha natin, mukhang mga bata pa. Naniwala ba tayo? Eh, di ba? Hindi na, di ba? Hindi nakakulubot yung mukha. Tingnan niyo po, mga kapatid. Naobserbahan niyo po ba, yung tao may bisyo, hindi naglilingkod sa Lord. Madali po bang tumanda? Amen. Totoo po. Lahat na ero sa kanya, madaling
tumanda. Umiinom, nanigarilyo, lahat. Bisyo. Kulang sa tulog. Dahil sa bisyo, madali pong tumanda. Pero ang tao na naglilingkod sa Lord, madali ba tumanda? Tingnan mo, sinanay na mismo nagsabi, hindi po. So yan po, biyaya ng Diyos. Amen? Kasi po, tinuturuan tayo ni Lord. Dapat magpaturo tayo sa Lord. Amen? Nandun ang puso natin, Lord, turuan niyo po ako. Kung mali, Lord, ang ginagawa ko, turuan niyo po ako na ang gagawin ko ngayon ay tama. Diba? Napaka-importante po yun, mga kapatid. Kaya po, sufisyente ang biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi nila, ako daw ay bumabata. Sabi ko, oo, kasi wala na akong buhok. Di ba? So, napakabuti po ng Panginoon. No? Oh, tingnan niyo po, ang pinakamatanda sa atin lahat. Si Sister Mary, pero tingnan mo naman. Oh. Kilala niyo ba si Sister Mary? At si Nanay, pinakamatanda pala, sunod si Sister Mary. Oh. Oh. Di ba, Sister Mary? Okay? So, mahalaga po, trust in God's grace. Mahalaga yung ating pagtiwala sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po ba na ang biyaya ng Diyos ay nagdala ng kaligtasan sa atin? Naniwala ba tayo dyan? Amen. Meron ba dyan? Amen. Basahin natin Titus chapter 2, verse 11 up to verse 12. Sabi po dito, ni Pablo kay Tito at sa church, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Sinong lahat ng mga tao? Lahat na tao ng Diyos. Lahat na mga anak ng Diyos. Amen? Ito po yun. Nagdala siya ng kaligtasan. Hindi ho pastor nagdala ng kaligtasan. Amen? Hindi tao nagdala ng kaligtasan. Hindi ang founder ang nagdala ng kaligtasan. Sino ang nagdala ng kaligtasan? Si Lord. Malinaw po yun. Ano pa? Verse 12, teaching us that denying ungodliness. Ano yung tinuro ng biyaya ng Diyos? Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Tingnan niyo po. Malinaw po yan. Na hindi lamang po nagdala ng kaligtasan, kundi nagtuturo din sa atin na ang sabi po ng banal na kasulatan, tanggihan ang hindi pagka-makadiyos. Tingnan niyo po. Tanggihan ang hindi pagka-makadiyos. Ano pa? And worldly lust. Yung mga kahalayan sa sanlibutan. Turo po yan ng Panginoon na dapat po tayo ay tumanggi sa mga bagay na ito. Kasi, delikado po pagka ginawa natin ang kahalayan. Amen? Ayaw po ng Diyos yan, mga kapatid. Okay? Sino bang masunod? Gusto mo, gusto ng Diyos? Siyempre, gusto ng Diyos. Tayo, gusto ng Diyos ang gusto natin. Hindi yung gusto natin. O hindi gusto ng tao. Ano ba pong sabi dito? Ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyang sanglibutan ito. Ito po ngayon, yung mundo ito natin ginagalawan. So yun ang turo ni Lord, ang tunay na biyaya ng Panginoon. Amen po? Yan po yun dapat ang ating panghawakan sa ating paglilingkod sa Lord. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Lord na lagi tayo magpakalakas sa biyaya kay Kristo. Amen po? Be strong in the grace that is in Christ
Jesus. Tama din po yun. Be strong in the Lord. May talata din po yan, Ephesians chapter 6 verse 10. Be strong in the Lord. And in the power of His might. Sabi po ni Pablo. Kaya nga lagi natin kinakanta kasi kailangan natin ng lakas. Amen? Kailangan ba natin ng lakas? Amen. O malakas na tayo? Hindi tayo malakas, si Lord ang malakas. Amen po? Ang kailangan natin, ang kalakasan po na galing sa biyaya po ng Diyos. 1 Peter chapter 5, verse 10.